Mga kaibigan, ako nga pala si Boy Kapi TV. So, ngayon lang ako nagpakita dito sa channel ko. So, first time nyo ako nakita. Siguro sa mga shorts video ko, yung iba sa inyo is nakita na ako So, ito po yung trabaho ko. Ayan, yung nandyan sa kanan ko. So, kaliwa ko, dyan sa kanan nyo. Masayan. So, isa po akong security guard, mga kaibigan. So, isa kasi sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagpapakita sa mga video ko. Always nakatuon din sa mga gamit ko, katulad yan. Ayan yung power station na tinawag kong battery station kasi nga DC power lahat. Ayan. So, alam niyo na mga kaibigan, kilala niyo ba si DIY Pinoy? DIY Pinoy. Okay, shout out sa iyo DIY Pinoy kung sakaling maligaw ka sa channel ko. Oh my god. So, joke lang mga kaibigan So, ganun ang ginaya ko. So, nakatuon ng camera dun sa ginagawa ko mismo. Pero, sa tingin ko kasi, nagiging nonsense din minsan. Napapakwento lang ako ng kung ano-ano Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lagyan ng kwento yung pinagagawa ko sa buhay. Ayun, sana magustuhan yung video na gagawin ko rito. Kasi gusto ko kasi i-analyze to yung 12 volt na configuration na mag-stay lang siya sa 12.6 o kaya 12.8 hanggang 12 volts. So ilang oras yon? Yan, para doon natin mababase kung pwede siyang ilaban sa mga Bluetti, sa Conpex, kasi wala pa naman inverter to, DIY to So marami na ako nakita sa Shopee. Siguro ilalagay ko na lang dito sa gilid, dyan sa gilid ko, yan. So ayun mga kaibigan, sana maliwanagan. So tara, doon na tayo sa video. Ito na yung bago niyang pangalan mga kaibigan, Blackout Extreme Battery 500. Yung 500 inverter po yon. Tapos yung battery capacity niya 224 watt hours. So tamang-tama lang para dito sa battery station na to na supportahan yung 500 watts na inverter. Okay, makunat na rin yun, 200 watts o 200 kilowatt. 200 kilowatt, 200 watt hour battery capacity. So yung battery station na to, kaka full charge lang, 12.8 yung full charge niya. Mga kaibigan, magandang gabi sa inyo. Kasi sa oras na to, alas 6 na po ng gabi. Ayan po. Okay, nagre-reflect lang yung flashlight. Ayan o, yung ni-review ko. Ayan, so hindi masyadong makita mga kaibigan. So ayan siya, gamit ko siya. Wala yung bumbilya, ayan o, yung nasa taas. Ayan. So wala akong nakasaksak dyan. So electric fan yan. Ayan, in-off ko kasi ito yung gumagana. Ayan, ito yung lagi kong ina-upload sa YouTube. Gusto ko rin na malaman nyo araw-araw na inaayos ko siya, tsaka dinedevelop ko talaga yung battery station na yan. Kasi gusto ko rin maranasan syempre yung mga power station na nabibili natin sa online, tulad nga ni Bluetti, ni Gold Zero, sino pa ba mga EcoFlow, tapos Contex, at marami pang power station na sikat din. Okay, so ito DIY version kasi ito mga kaibigan. Ayan
Okay, yan lang yung gagamitin ko sa buong magdamag mga kaibigan. Tapos dito tayo. Totoo lang na hapon na mga kaibigan. Okay, nandito ako sa Wheelchat Marketing. Okay. Yan. Hapon na po yan mga kaibigan. Kasi ito po yung paligid niya. Yan. Lawak na mga kaibigan. Okay, ito po malapitan yung flashlight. Hindi talaga makita. Ayan. Basta yan mga kaibigan na hindi makita. Ayan. So, focus tayo dito. Ayan. Ayan po. Ayan. So, titignan natin to mga kaibigan kung ano yung magagawa nito. At yung video na to is tungkol talaga sa solid. Kasi nga, na-recharge ko to as solid recharge talaga. Kasi naiwan ko siya within 24 hours na nakasaksak. So, accidentally. So, kumukunat yung battery pag ganun pala mga kaibigan. Kahit halo-halo yan. So, yun. Titest ko siya. Ito mga kaibigan. 6:21 po ng gabi. Ayan. So, pawala na rin yung araw. Okay. Madilim na mga kaibigan. Ayan, naka-charge siya. Naka-charge itong mismong pinagre-record ko. Yun. Okay. So, maya update ko na lang mga kaibigan. Ito yung titignan natin. Yung kanyang voltahe. Okay. 12.7 yan. So, tanggalin ko yung cover kasi malabo. So, ayan mga kaibigan. 12.7. So, tignan natin yan. Kung hanggang anong oras yan mag-steady ng ganyan. Okay? So, may mga load na tayo. DC pan tsaka yung cellphone na pinagre-record ko. So, ito mga kaibigan. Pinatay ko muna yung ilaw. Ito yung ilaw na nandun kanina. Yung hindi masyadong makita. Okay. Ito yung voltahe na ngayon. 12.6. Okay. Bumaba siya ng 1 millivolt. Okay. Ayan. Naka-on na. Lahat dito naka-on. So, sabay nagcha-charge yung ginagamit kong cellphone. Tsaka tong yung rechargeable lamp. O, DC lamp na lang mga kaibigan para magabi. So, time check tayo. Tignan natin yung oras. So, as you can see mga kaibigan, 6:27 na ng gabi. Ayan. Gabing gabi. Sunset na. Ayos. Ayan. Lasang din sa labas. So, meron akong flashlight dito. Dagdag load to. Pero magaan lang to, mga kaibigan, kasi lang to mga 2 watts lang to. Yun ang lakas diba? Ang late lang yan, pero ang lakas mga kaibigan. Ayan. So, yun. Maya na lang ulit mga kaibigan ha. Tuwing meron tayong sasaksak dito, yan, gagawin ko kagad ang update. Yan. Okay, kaya i-check natin yung oras. Talagang walang daya rito, walang shortcut na mangyayari mga kaibigan. Ayan. Sa mga nagdi-DIY, sana ganito rin. Mano-mano tayo. Mano-mano tayo sa pagre-record to. Okay. Kaya maya ulit mga kaibigan. Mga kaibigan, masasaksihan nyo yung 60 watts na inverter. So nakalagay dyan kasi 200 watts. So wait lang. Ayan mga kaibigan, 200 watts yung nakalagay dyan. Pero yung rated wattage niya
60 lang o kaya 50 lang. Tapos 50 Hz modified sine wave. Ewan ko kung modified ba to, square wave. Basta yun yung nakalagay sa description niya kasi yung nabili ko to. Ano siya, modified sine wave. Okay, ito yung ilaw, yung 5 watts. So sasaksak ko na siya ngayon dyan kasi kailangan ko rin ng ilaw kasi ayun, lobat ito eh. Okay, so sasaksak ko na muna mga kaibigan. Ayun mga kaibigan, so habang nilalagay ko siya dyan, papansin niyo yung ilaw, diba kanina? Ayan yun, yan lang yung bumbilya rito eh. So yan, ayan, nakasabit siya dyan mga kaibigan. Tapos dito pupunta sa inverter. So lahat dito is pinapagana nung battery station na ginawa ko, aka na power station. Yan lang lahat yan mga kaibigan, no? Medyo makalat lang, so linisin ko yung area na. Okay, lahat na sinasaksakan yan, nandyan lahat. Wala yan dyan sa likod, wala. Yan lang yung mga saksakan dyan sa unahan. Ngayon yung nagsaksak na tayo ng inverter mga kaibigan. Ito na yung voltage, 12.5 na siya. So malakas kasi mag-consume yung inverter lang, tapos nagdaga mo pa ng 5 watts. Diba? So maya ulit, tulad yung sabi ko, kung meron tayo sasaksak dyan o may gagawin, mag-update ako ng video agad. Okay, so time check tayo mga kaibigan. Yan po yung oras, mag-alas 7 na po, 6:44 po ng gabi. Okay, so maya ulit mga kaibigan. It's me again mga kaibigan, update lang. So ito, yung ina-update ko, yung rice cooker ko na maliit. Ito yung rice cooker na maliit. Ayan mga kaibigan, yan yung rice cooker ko na maliit. Hindi siya kaya nung modified sine wave, kaya nakasaksak yan. Napangarap ko talaga na makabili ng pure sine wave na inverter. Kahit yung rated na wattage niya is mga 600 watts na pure sine wave sana. Kaso yung tinignan ko siya dun sa Shopee, rated wattage, hindi yung surge o peak, hindi. So rated wattage niya 600 watts sa pure sine wave. Tapos yung presyo niya ay umaabot ng 2,400 plus mga kaibigan. Nakita ko na lang dyan sa screen dyan sa tabi. Yan yung mahal, napakamahal. Tapos marami pang ibang ganyan na napakamahal, hindi kaya ng budget, kaya nauna tong yan o, yung modified sine wave. Ayan, kabuuan ng lamesa ko mga kaibigan. So yan na sa kalat na yan ha. Ayan siya o, saksaklat. Saksaklat yan. Ayan. Sana makabili ako ng pure sine wave sa lalong madaling panahon mga kaibigan, para makapag-review rin ako ng pure sine wave, tsaka may experience ko rin siya. So dyan na muna tayo mga kaibigan. So maya na lang ulit, update ko na lang ulit kayo mga kaibigan. Pagkatapos mga kaibigan, nirecharge ko na itong mga GPS na ginagamit ng mga delivery truck. Ayan o. Ayan, nagpupula na siya mga kaibigan. Means, nagcha-charge na siya. So, iiwan ko to ng ganito mga kaibigan.
Ayan, yung voltahe natin is 12.1. Okay, inverter pa rin yung ginagamit. Yung ilaw, inverter yung ginagamit sa ilaw. Tapos yung sa GPS, USB. Ayan. Mainit-init na rin mga kaibigan. Tapos itong DC pa natin, gumagana pa rin. Magdamag mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, update na naman. So nakita ko yung oras kanina ay alas 12 na po ng madaling araw. Ito, ipapakita ko sa inyo kung anong oras na. Ayan po mga kaibigan, 12:30 na po ng madaling araw. Tapos ito, buhay pa rin yung ginawa kong battery station. Ayan, yung voltage nga ngayon nasa 11.9 na siya. Yan, gumagana pa rin yung DC fan. Nandiyan pa rin yung inverter na nakakabit dito sa ilaw niya. Yan, tutuloy-tuloy ko to hanggang bukas na umaga, para bukas ng umaga doon ko na lang siya i-recharge. Yan. So i-charge ko pala tong cellphone ko kasi nasa 40% na siya. So kailangan na i-recharge. Yan mga kaibigan, napatunayan ko na makulat talaga tong ginawa ko na to. Tsaka kung magtatanong kayo kung anong capacity nito, yung capacity nito mga kaibigan is nasa 13 amps. So gusto ko sa patunayan na 13 amps talaga to. So yung 13 amps na yun, kapag wattage, ano natin sa wattage, parang mga kaibigan 120 watt hours, parang mga ganun lang siya. Okay, pero ayun, still buhay pa rin siya simula 6 hanggang madaling araw ng noon. Okay, so maya ulit, pag nagbaba na yan, mag-update na lang ulit ako mga kaibigan. voltage checking muna mga kaibigan, 11.9. Sa oras na to ay 3:30 ng umaga. Ayan. So umabot siya ng 3:30 ng umaga at buhay pa rin yung mga dito, ilaw, yung USB. Yan So at least sa 11.9 still hindi pa siya lobat, kasi magsha-shutdown naman to kapag 9 volts. Yan. Lahat ng nakasaksak dito, nakasaksak pa rin, lalo na yung mga GPS. Yun kasi importante rito Tapos yung DC fan, tuloy-tuloy pa rin yan. Yung mga kaibigan buhay na buhay yung ilaw dito. Yun. So masasabi ko lang mga kaibigan, dito sa power station na to, napakakunat. Pati yung mga nabili kong mga battery, legit talaga na 1,200 mAh ang isa. Sa mga oras na to mga kaibigan, 11.7 volts yung natitira. Ang oras ngayon ay mag-alas 6, 5:43 na umaga, still working pa rin. So walang patayan yan mga kaibigan, syempre. At hindi ko naman kayang lokohin yung mga viewers ko rito para lang sa million views. Hindi,
Ilan na nga lang yung subscriber tsaka yung nanonood. Dadayain ko pa. Hindi na. Ito yan. Legit yan. Sa dami ba naman ng battery? Kung naalala nyo yung assemble ko ng mga battery pack, ang dami nun. Ito ko muna puputulin ang video na to. Hanggang sa muli mga kaibigan.